Same description, same technique. Iyon agad ang napansin ni Daniel at Cassandra nang kausapin nila ang landlady ng apartment na tinutuluyan ni Rachel Nubales, ang ikalawang biktima. May 2 o 3 beses ko lang nakitang inihatid si Rachel nung lalaki, saka hindi ho yun nagtatagal pag pumupunta rito. Nagkatinginan silang dalawa. Hindi ho ba nabanggit sa inyo ni Rachel kung ano ang pangalan ng boyfriend niya? Si Cassandra ang nagtanong. Umiling si Aling Nieves at bahagyang napasimangot. Naku, ewan ko ba sa babaeng yun. Palabati naman sa akin pero kapag nandyan yung nobyo, ay nagiging mailap. Sige ho, Aling Nieves. Tutuloy na kami. Kung may matatandaan pa kayo tungkol doon sa lalaki, itawag niyo ho sa amin. Ibinigay ni Daniel ang calling card dito. Ay, teka. Tumigil ito sa pagpapaypay. Ay, nagkataon kasi nagwawalis ako sa tapat ng bintana ni Rachel nung dumalaw rito yung nobyo niya. Hindi naman ako sa nag-uusisa pero narinig kong tinawag iyon ni Rachel. Kumunot ang noo ni Daniel. Anong narinig niyo? Hindi ko sigurado kung Anton o Jason yata. Basta may N sa huli. Malapit na ho kaming magkaroon ng lineup ng mga posibleng suspect. Kaya niyo bang i-identify ang boyfriend ni Rachel kung sakasakali? Aba oo, hindi ko makakalimutan ang mukhang yun. Pero hindi ba delikado yan? Sabi nito na nag-aalalang tono. Huwag kang mag-alala, Aling Nieves. May witness protection program ang NBI kaya masisiguro ang safety niyo. Paniniyak ni Cassandra dito. Karaniwan kasi sa isang kaso na kahit maraming witnesses ay ayaw tumistigo sa korte dahil natatakot na madamay. Nasa sasakyan sila nang may maalalang itanong si Cassandra. Kinonta ka na ba ni Paolo? Nangunot ang noo ni Daniel. Hindi pa nga eh. Tumatawag ako sa cellphone niya pero hindi ko makontak. Mapapagalitan si ni Chip sa ginagawa niyang hindi pa pakikipag-coordinate sa atin. Kailangan nating malaman kung ano ang resulta ng evolution sa kaso ng huling biktima. Pagpapaalala niya. Sa 3 napas lang ang huli ang may pinakamaraming physical na ebidensya at kung tutugma iyon. Sa nakuha nilang impormasyon at pagtestigo ng mga witnesses ay magiging conclusive ang investigasyon. Naudlot ang malalim niyang pag-iisip ng alisin nito ang isang kamay sa manibela upang pisilin siya sa baba. Nagsiselos na ako niyan, mas madalas mo pa yatang isipin yung suspect kaysa sa akin. Masuyo niyang ginapagap ang palad nito. Those 3 girls, they're young and there are so many things in life ahead of them. Walang karapatan ng sino man na gawin iyon sa kanila. Be patient, sweetheart. We're going to nail this guy. Lalabas kayo ni Daniel ngayong gabi? Nahihinuhang tanong ng kanyang lolo nang bumaba si Cassandra mula sa kanyang silid. Oh, lo. Nakaka-stress out ho kasi sa trabaho nito mga nakarang araw, kaya nagyaya siyang lumabas kami. Basta't huwag kang masyadong magpapagabi. Kahit na malaki ang tiwala nito sa kanya, hindi pa rin ito maiwasan ang magpaalala. Umupo siya sa tabi nito at malambing itong inakabayan. Kung gusto niyo ay sumama na lang kayo sa amin. Daniel will be delighted if you'll come with us. Much as want to join the 2 of you here. Hindi ako pwedeng umalis dahil hinihintay ko si Judge Ganson. He'll be coming over for a game of chess. Initian siya nito. You know how elder people spend their time. Whatever you say, Lolo. Maya-maya ay dumating na rin si Daniel. Saglit pa itong nakipag-usap sa lolo niya bago sila umalis. Know what, sweetheart? It's a blessing na ang lolo mo ang nagpalaki sa'yo. Komento nito habang nagmamaneha sila. Halos lahat ng mga gandang qualities na nakita ko sa'yo ay naobserbahan ko sa kanya. Nangislap ang tingin ni Cassandra kay Daniel. Really? At ano-ano naman ang mga yun? Nakangising sinulyapan siya nito bago sumagot. For one ay sa kanya mo nakuha ang malakas mong personality. Nung una kong dumalo sa inyo, he seemed so intimidating. Pero hindi ka naman na-intimidate. Ang totoo ay nakuha mo agad ang kanyang respeto na hindi pang karaniwang mangyari. I'm glad I measure up to your oldness standard. May relief sa pananalita nito. Like you said, marami kaming pagkakapareho, sabi niya. Kaya naman pagdating sa mga choices na kanyang ginagawa, bahira silang magkaroon ng conflict. Yes, katulad ng pagkakaroon ng good taste at saka, sinuntok na yan ng mahina ang wisig nito, and intolerance for conceit. Pareho silang nagkatawanan pag kuwa'y huminto ng masiyo nitong naggapin ng kanyang kamay at halika na yun. I'm glad I found you. Hinaplos niya ang kamay nitong nakahawak sa isa niyang palad. No, I'm glad you found me. There was a certain magic connecting them to each other. At kapwa nila naramdaman na yun na maghina ang kanilang mga paningin. Noon naman bumuhos ang malakas na ulan. Muling inagaw ng pagmamaneho ang atensyon nito. Pumalatak ito ng walang tigil ang ulan sa pagbuhos.
Dadaanan pa man din nila ang kahabaan ng Espanya. Kung hindi titila ang ulan, maya-maya lang ay magbabaha na. Baka may stranded tayo. Sumilip siya sa bintana at nakita niyang pataas na nga ang tubig. Bumalik na lang tayo, pagsang-ayon niya. Ilang sandali pa ay baka hindi na sila makaalis. Mabilis nitong naiatras ang kotse. May ibang lugar ka bang may sasuggest na pwede nating puntahan? Umiling siya. Wala siyang maisip na magandang lugar para puntahan sa ganoong lagay ng panahon, ngunit ayaw naman niyang umuwi ng maaga. Parang nabasa naman ito ang kanyang iniisip ng dahan-dahan itong magmungkay. Kung gusto mo ay sa bahay na lang tayo tumuloy. Pwede tayong magpa-deliver ng pizza at may mga tapes akong pwede nating mapanood. That really sounds very cozy. Sa loob-loob niya. Wala kang dapat ipag-alala. I promise to be a complete gentleman. Pangungumbinsin nito sa seryosang piling. Natawa siya. Oh Daniel, alam ko nung wala kang gagawin na hindi ko gusto eh. Wala na rin akong ganang lumabas and I think that's a great idea. It is. Paniniguro nito. Big and very spacious. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Cassandra nang makatuloy siya sa bahay ni Daniel na nasa loob ng isang subdivision. May katulong na pumupunta rito araw-araw para sa mga gawaing bahay. She leaves the place at 6 at iniiwan na lang ang susi sa guardhouse. Hindi ka ba nalulungkot na mag-isa ka lang dito? Curious na iyang tanong. Walang nababanggit si Daniel tungkol sa pamilya nito. At kahit gusto niyang magtanong ay pinipigilan niyang kanyang sarili. Gusto niyang itong kusang magsabi sa kanya. One can get used to it. Isa pa hindi rin ako magpermerito sa nature ng trabaho natin, lalo na kapag na-assign ako sa probinsya ng ilang buwan. Para sa isang hindi madalas tumigil sa bahay, kompleto sa modernong kasangkapan at mamahaling muebles ng American style na bungalow. And let me guess, sabi niyang may himig pagbibiro. Shopping ang paborito mong libangan kapag nagkakaroon ka ng libreng oras. Kinabig siya nito sa bewang at masuyong hinalikan sa sentido. Gusto kong makita ang bunga ng pinaghirapan ko. Don't you like it? On the contrary, magandang pagkaka-interior decorate ng bahay. At sa mas mahinang tono ay hindi niya masansala ang sariling manudyo. You sure you're not gay? Tumawa ito ng mahina. Kailangan mo ba ng pruweba na magpapatunay sa iyong hindi? Lalo nitong hinigpitan ng paghapit sa kanyang bewang, masuyong kinagat ang kanyang punong tenga. Nibbling it playfully, throwing out his tongue to taste the gentle lube as currents of delight rippled through her body. Daniel, pinaghalong pagtutol at pagdayong anas niya, habol niyang hiningang ibinaw ng mukha sa dibdib nito. Okay, sabi nito na may dagliring paghingin, pero pwede ba kitang halikan? I've been dreaming of your lips since I can remember. Iniangat niya ang mukha bilang tugon at nakapikit na hinanap ang mga labi nito. It was a long lingering kiss that awakened her senses, a kiss which slowly ended and left her skin for more. Oh Lord, sa mga haplos at halik nito ay para siyang pinanawan ng lahat ng kontrol. Sweetheart, I think we should order that pizza now. Kung hindi tayo hihinto, God knows I can't be blamed for what might happen. Anas nito pagkaway maingat siyang pinakawalan mula sa pagkakayakap nito. Nakuha niyang i-compose ang sarili bago muling nagsalita. In the meantime, maabalahin ko muna ang sarili ko sa kusina. If you don't mind, of course. Pinisil nito ang kanyang baba. You can do whatever you want in my kitchen. Basta dyan ka lang, sabi niyang munti. Siguradong magugustuhan mong lulutuin ko. Pagkatapos ng eksaktong 30 minutos ay nilalantakan na ni Daniel ang niluto niyang tomato vegetable soup at spicy chicken. Hindi na nila itinuloy ang pag-order ng pizza. Kumain ka pa, hindi ka ba nasasarapan sa sarili mong luto? Sabi nito sa kanya sabay kuha nito sa pangatlong serving ng soup. I hate to be redundant, pero pwede mo bang ibigay sa akin ang recipe nitong mga ito, sweetheart? Isusulat ko mamaya. Natatawa niyang sabi habang pinagmamasdan nitong kumain. Tapos na siyang kumain, but naman sa appetite, it could really be unstoppable. Si Daniel ang nagpumilit na maghugas ng pinggan pagkatapos nilang kumain. Pinapunta na siya nito sa salas para mamili ng papanoorin nilang tape. The Thomas Crown Affair ang pinili niya. Isang action romance suspense movie na ginagampanan ni Pierre Brosnan at Rene Russo. Kontento siyang umupo sa chase lunch habang hinihintay na matapos si Daniel sa ginagawa nito. Muli niyang iginalang paningin sa attractive na interior ng kabahayan. Natigilan siya ng mapadako ang kanyang mga mata sa kumpol ng mga larawang nakadisplay sa isang corner table. Naroon ang picture ng babaeng kasama ni Daniel sa mga pangitain niya. Ang babaeng pinangakuan nitong hinding-hindi kakalimutan. Tumayo siya at dinampot ang picture frame. Gusto niyang manlumo ng mapilit. Lapitang tingnan ng larawan. She's a very lovely girl. Beautiful, isn't she? Biglang sumulpot si Daniel mula sa kanyang likuran. Nakalapit na pala ito nang hindi niya namamalayan.
Inilapag niya ang larawan at kahit na nasasaktan ay pilit pa rin niyang pinagsigla ang tinig. Yes, at isa ring mapagmahal na kapatid. Kung buhay pa si Christine ay tiyak na magkakasundo kayo. Magkapatid sila. Ang akala pa man din niya ay nobyo ni Daniel. Nilingon niya ito. I'm sorry. Kinuha nito ang kamay at iginiya siyang pabalik sa sopa upang daw ay magkatabi silang umupo. Nanatili silang gano'n ng mga sandali. Namagitan sa kanila ang katahimikan hanggang sa itong bumasag niyo nang muli itong magsalita. Mga bata pa lang kami ni Christine nang maulila sa aming mga magulang. Mula noon ay ako na ang tumayong tagapangalaga ng nakababata kong kapatid. Lagi akong naroon para protektahan siya, to keep her away from harm. 5 taon na rin nakakalipas pero hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko sa pagkawala ng kaisa-isa kong kapatid. Napakunot noo siya sa sinabi nito. Nag-backfire ang isang big-time smuggler na nahulihan namin ng mahalagang kargamento. Wala ako nang ulanin ng balang bahay namin. Unfortunately, she was there when it happened and I wasn't there to save her. Daniel, hindi niya maapuha pa mga salitang magpapagaan sa paghihirap ng kaloobang nakikita niya rito. Nang kunin niya ang mga kamay nito, natagpuan niyang malamig at nanginginig ang mga yun. Cassandra, bulong nito. Yes, pwede bang dito ka muna kahit ilang sandali pa? Naroon ang pagsusumamo sa boses ni Daniel at niyakapit niya ito ng buong pagmamahal. I'll stay with you as long as you like. Lumabas si Rachel ng banyo na pinupunasan pang basang buhok mula sa pagkakashower. Papasok ito sa kwarto nang biglang may humiklat dito sa loob at marahas itong isalya sa kama. Pinaghalong gulat at takot ang rumestro sa anyo nito na hindi na nag-abalang kilalanin ng silent. Mabilis itong gumapang palayo ngunit hindi ito nakatakas nang idaga ng lalaki ang bigat ng katawan nito sa likod ng dalaga. Saan ka pupunta ha? Mahigpit na hinawakan ng lalaki ang dalawang kamay ni Rachel at itinasa yun sa ulo na nito. Nang ipihit ng lalaki paharap si Rachel ay nakangiti ang dalaga. Bakit ang tagal mo? Kanina pa kita hinihintay. Sinabi kong babalik ako, hindi ba? Napataas ba bang hinaplos ni Rachel ang mga bisig ng lalaki? Oo, pero hindi mo na kailangang magpunta rito ng patago. Hindi naman kita kinakaya sa mga taga rito. Don't you like the mystery? Mas exciting ang ganitong arrangement. Bulong ng lalaki. Saka nito'y pinasok ang isang mapangas na kamay sa loob ng roba ng dalaga. Namiss mo ba ako? Justine. Napaaar ko mapinalupot ng dalaga ang mga braso sa balikan nito. Kay kisig ng mukhang nakatambat sa harapan ni Rachel at ipinigit nito ang mga mata at unti-unting pagbaba ni Justine. Napabalikwas ng bangon si Cassandra. Tumatagaktak ang pawis niya sa napanaginipan. Si Rachel at ang lalaking may kaugnayan sa dalawang biktima. Nakita na niya ang mukha nito at hindi na yung pwedeng mabura sa kanyang utak. Pareho ang taas, laki ng pangatawan at pareho ang boses. Natitiyak niya ang iyon nilang lalaking kasama ni Jess sa una niyang pangitain. Justine, inulit niya ng ilang beses sa isip ang pangalang itinawag ni Rachel dito. Pero maaari din gumamit lang ng ibang pangalan ng lalaki para sa mga babaeng binibiktima nito. Napailing siya. Hindi na dapat i-pressure ang sarili